So hi guys, for today's video, i-share ko lang yung yung aking pagpapa-check up sa East Avenue. Bali na ko na to nung nakaraan doon sa last video ko sa channel ko. I-share ko lang kasi kasi to guys, very informative, no. So lalo na doon sa mga sa mga gustong magpa-check up sa mga hospital, no, yung sa mga malalaking hospital na public hospital like East Avenue Medical Center, no. So galing kasi ako ng ng totroba ko lang. Galing ako ng private clinic actually. So nagpa-check up ako kasi nagkaroon ako ng ng bukol sa leeg. Tapos hindi ko alam kung ano yun. So nagpa-check up ako sa clinic. And then ang nangyari sa clinic, ang daming test. So nagkaroon ako ng test ng para sa lungs, tapos test para sa thyroid, tapos nagpa ultrasound. So lahat ng test na yun is negative. So hindi nalaman kung bakit meron akong bukol dun sa dito sa bandang leeg. So sabi sa akin ng doktor, balik daw ako after 1 week ng medication ko ng antibiotic. Kaya lang ang nangyari, hindi siya gumaling. Hindi ako gumaling. So nag-decide na kami nung aking husband na magpunta na ng hospital kasi mas maganda sa hospital kasi mas malaki. So actually first time ko lang nagpa-check up sa ospital. So ayun yung first time ko, and then so syempre first time maaga kami nagpunta sa OPD, no, yung pang outpatient department, no. So maaga kami talaga nagpunta doon kasi kailangan mong pumila ng maaga. So inassign kami sa ang tawag dito, kalimutan ko na yun. So basta nung nagpunta kami doon, tinanong ko ano yung problema, tapos so check up. So ang check up kagad ng doktor, ang nilagay niya lang dito sa akin is merong kailangan ko magpa-CT scan sa neck to chest with IB. So kailangan ko magpa-CT scan. So ito yun. So ito yung request. Ngayon, pag may ganito ka na, dadalhin mo to dun sa sa department nila, yung sa order of payment, para malaman mo kung magkano to. So bali dalawa yung nire-request sa akin, yung yung pancreatinine. So dalawa siya. So di ginawa namin, di punta kami sa sa pang order of payment. So ito yung lumabas. Merong 5,850, 6,581.25 something, no. So ang total niya is 12,431.25. So diba ang laki? And then meron pa yung meron pang kailangang bilhin, meron pang syringe worth 600. So parang pag ni-round up mo na, parang nasa total niya ng nasa 13,000, mahigit 13,000. So wala pa yung gamot doon, guys. So tulad nito, yung creatinine to is worth 176 pesos lang naman. Ito yung pinakamura, yung creatinine. So tinuruan din naman ako doon. Pagdating sa sabi nyo, tuturuan ka kung anong gagawin mo. So tinanong nila sa akin kung ilalakad ko daw ba. So it means pag sinabi mong ilalakad mo, ang ibig sabihin ng ilalakad mo is ilalapit mo siya sa sa mga charity. So sinabi ko at ilalakad ko sa charity. So nagpunta kami sa charity doon sa Malasakit. Doon din yung sa OPD ng ng East Avenue. Nagpunta kami doon, tapos tinuruan kami doon kung paano mag-avail or mag-apply for discount, o para lahat ma-cover yung yung worth 13,000, no. So nagpunta kami doon, tapos tinuruan kami yung sa Malasakit ngayon, walang walk-in. So ang kailangan mo doon, ibibigay sa iyo yung meron silang site, no, website. Meron silang portal na ibibigay nila sa iyo doon. Kailangan mong mag-register doon. So binigay sa amin yung schedule kung ano oras nagbubukas yung portal nila. So every day 1 o'clock lang ng hapon nagbubukas yung portal ng Malasakit.
So, sabi nga sa akin nung una, 15 minutes lang eh. So, on the next day, ginawa nung anak ko. Kasi ang gagawin mo muna doon, bago ka mag-open doon sa portal ng malasakit, lahat ng hihingi nilang requirements, isi-xerox mo na. Like this one, no? Ito. Lahat isi-xerox mo, lahat ng hihingi nila. So, sabi nang hihingi sila ang tawag dito, syempre ito yung yung request. Yung request eh, 'di ba? So kailangan mo yan, pa-xerox mo yan, tapos lahat ng ibibigay sa iyo, yung lahat yan, papa-xerox mo. Basta yung lahat ng magagaling sa hospital, ipapa-xerox mo. Tapos yung order of payment mo, ipa-xerox mo. Nagdagdag pa nga ako ng ng indigency. Nagdagdag pa ako kahit hindi kailangan, to be sure lang, kasi baka kailanganin syempre. Kasi lalapit nga tayo sa charity, 'di ba? So, nagdagdag ako ng indigency. Tapos, ang importante dyan, itong yung clinical abstract. Siyempre, kailangan yung clinical abstract. Mawawala yung clinical abstract. So, kailangan yung clinical abstract. Ito. Clinical abstract. Importante to. Hihingin sa iyo to. Ang gagawin mo ngayon dito, ipapa-certified true copy mo. Ganyan. Wala namang bayad to sa hospital. Ipa-certified true copy mo ng 3 piraso. So, kasi pwede mo itong kailanganin. Kasi, pag ganito kasi, hindi lang sa malasakit ka pwedeng lumapit. Pwede kang lumapit sa mga, like sa sa mayor's office, sa congressman nyo. So, pwede kang lumapit sa mga politiko. So, ang ibibigay naman sa'yo dun is guaranteed letter ang tawag. Nas kilala yung guaranteed letter sa GL. So, yun naman yung ibibigay sa'yo na pwede mo rin siyang magamit dito in case na hindi ma-cover yung aking 13,000. In case, halimbawa, hindi ma-cover yung 13,000 ko, pwede mo siyang ilapit pa sa, ayun nga, sa mga politiko, no? Kasi meron silang meron din silang pondo niyan. So, pwede mo silang ilapit doon. So, bibigyan kanila ng guaranteed letter o yung tinatawag na GL. So, para para parang pwedeng mag-zero balance yung yung bill. So, yun na, no? So, ginawa ko nga, balik tayo dun. So, pinaserox ko na lahat to nung kinabukasan, nag-online na kami dun sa malasakit. So, lahat to nakascan. No? Nung nakascan na, then, nung nag-online kami sa malasakit, yun, susulat mo na dun lahat yung yung mga information mo, and then isasubmit mo lahat yung copy nito. Lahat isasubmit mo yan. So, after 3 days, ipapatawag ka na yun. Papatawag ka na, pupunta ka na ulit, babalik ka ng hospital for interview na. So, nung in-interview ako, syempre interviewin ka dun kung ano yung nature of work mo, kung ano yung kinikita nyo sa loob ng isang buwan, ilan ang anak mo, ilan ang sinasahod mo, parang gano'n, no? So, pag natapos yung interview na yun, after 3 days, pabalik ka ulit para malaman mo kung ano yung mga na-cover doon sa order of payment, kung ano yung mga hindi mo na babayaran or may babayaran ka. Pero kasi sa akin kasi ang ginawa, kinuha lahat ng ganito ko. Lahat kinuha. So, meron kasing iba doon na hindi kinuha. Meron silang sinabi na, hindi na namin po ito makukover, kayo na magbabayad nito. Pero yung sa akin, swerte lang din. Kinuha. Pati itong 176 pesos kinuha. So, sabi, sama na natin lahat yan, ma'am. Sabi ganun sa akin. So, nung pagbalik namin doon, yung swerte kasi yan na. Pag binalik sa'yo itong papel na to, may nakalagay na no patient share. So, ibig sabihin, pag no patient share, wala ka nang babayaran. So, totally, yung 13,000 ko, wala na akong binayaran. Even this na 176 pesos, ginawa na sa akin ito nung nakaraan, kinuha na ako ng test ng creatinine. So, wala nang bayad. Kasi yan na patient share na nga. Tapos, na-release na. So, nakuha na namin yung resulta nitong creatinine ko. So, ito naman tong CT scan. So, bali gagawin to sa susunod na week. Na iyon yung halaga, di ba? 12,431 plus 0.25. Yan yung halaga niya. Plus nga yung syringe. Etong syringe, 600 worth. Wala nang bayad. 600 plus to
So, wala nang bayad to. Nakuha na rin namin to sa, sa hospital. Binigay sa amin to. So, ngayon, itong mga natitirang to, na, itong reseta, kumbaga, no, yung bibilihin mo. Ito kasi yung pinabibili sa akin eh. So, pinaano ko na, pinapresyohan ko na sa Mercury. So, sa Mercury, itong Ultra Travis na to is 2,035. Ito siya, ito. So, ang halaga nito sa Mercury is 2,035. Ang mahal, di ba? So, itong NSS, ang halaga nito sa Mercury is 160.75. So, nagkataong out of stock sa Mercury. So, bumalik yung husband ko sa hospital. Naghanap siya. Kasi, lahat ng Mercury, wala ka mabibilihan nito. Kahit ito, meron man, kaya lang ang mahal. 2,035. So, pagbalik namin sa hospital, kasi nga, hindi na nga ito malilibre, diba? So, nakabili naman kami nito, pero ang presyo niya, kumpara dito sa Mercury na 2,035, ang presyo niya is, 1,436. Diba? Napakalaki ng diferensya niya. And this one is 36.30 pesos lang. Compare sa Mercury na 160 pesos. So, talagang mas maganda talaga pag mabibili mo yung gamot sa hospital. Actually, ito mga to, makukuha ko rin sana siya ng walang bayad if ever na nag-apply ako ng guaranteed letter sa ayun nga, for example nga doon sa sinabi ko nga, meron sa mga kay congressman, sa mayor. So, makakakuha ka nun. Ang problema lang kasi medyo matagal. Aabuti ng maybe 1 week or 2 weeks bago mailabas, no, yung JL. Hindi ko lang din alam, no, kasi hindi ko na tindry kasi magagahol ako sa oras kung ia-apply ko pa para lang malibre ko to. Tsaka ang problema din minsan, kahit sabihin mong may guaranteed letter ka naman, ang problem naman is kung out of stock sa hospital lahat to. Wala rin silang maibibigay sa'yo. So, no choice ka pa rin kung hindi bumili ka pa rin ng ganito, 'di ba? So, pero maganda rin naman kung talagang walang-wala ka at no choice talaga. So, umpisa pa lang, mag-apply ka na ng guaranteed letter and make it sure na kumpleto lahat yung requirements mo na manggagaling sa hospital. Especially yung sinasabi ko sa inyo na clinical abstract. Isa to sa pinaka-importante pag mag-a-apply ka ng malasakit, yung mag-a-apply ka for guaranteed letter. Actually, kahit sa DSWD, pwede kang humingi ng tulong doon. Kung hindi mo kaya yung presyong ipagagawa sa hospital, hingi ka ng tulong sa DSWD, makakakuha ka doon. Basta naman, kompleto yung requirements mo, makakakuha ka. Yun yung pinaka-importante doon. At ang pa doon, isang bagay pa doon, kailangan talagang matyaga ka. Kasi kung hindi ka matyaga, hindi mo maa-avail to. Kasi alam mo yung time na ilalaan mo dito, talagang mahaba. Pipila ka ng mahaba, ng ilang oras ka mag-aantay para sa lahat. So, unlike nga naman sa private kasi napakabilis, kaya lang nga sa private nga naman is kakain ka talaga ng pera. Paano pag wala kang pera? Wala mangyayari sa'yo, diba? So, dito tayo sa public, medyo matagal ang proseso pero malaki yung maitutulong sa'yo, malaki yung maititipid sa'yo, no? So, ang mangyayari lang nito is tiyaga lang. Just imagine that is worth 13,000 pesos, no? Ito yung yung hindi ko binayaran. So, nalibre ako, di ba? So, kasi saan mo hahanapin sa isang iglap yung 13,000 na ganun-ganun lang, di ba? Sa hirap ng buhay, napakahirap maghanap ng pera. So, yung 13,000 mo, maraming bagay pa yung magagawa para sa pamilya mo. So, anyway, so ganun yung yung sinishare ko sa inyo guys, kasi sa mga kaibigan ko rin, sinare ko to kasi actually this is the first time na nag-try akong magpa-check up sa
sa hospital kasi ano lang ako lagi clinic lang ako Kasi ano lang naman yung sa clinic, minsan mga ubo-ubo, sinisipon, may mga UTI. So usually yung sakit lang. Actually, ano lang din naman to. So ang nakalagay nga dun sa akin is neck mask Pero yung galing ako sa private clinic, ang sabi sa akin doon lymph nodes kulani. So, yun nga lang, ang problema kasi, pababalikin na naman ako sa private, magbabayad na naman ako, another test, laboratory na naman, yung hindi mo alam, yung hindi kagad natutumbok. Kaya doon naisip ko sa hospital na lang, kasi sa hospital, tutumbukin kagad nila So, wala nang hininging test sa akin, dalawa lang. Request, yung CT scan, neck and chest, and then creatinine. So, yun lang yung pinagawa sa akin. So, and then may ID pa, di ba? So, may ID pa tayo. So, yun lang. Talagang tiyagaan lang talaga. So, kahit anong sakit, so, yung mga kakilala ko nga, yung may mga nararamdaman, tapos, ganito, ganyan. Sabi ko nga, itry nyo sa mga public hospital. Kasi, pag matyaga ka, ma-remedyohan kagad kung anong sakit ang meron ka, diba? So, hindi nalalala. So, kailangan mo lang talaga masipag ka, bibigyan mo ng time yung sarili mo. Kailangan talagang anuhan mo. Unlike yung magpa-private ka, sabay wala naman din mangyayari, gagastos ka lang, tapos hindi ka naman gagaling, diba? Parang, kasi mas maano yung nila mabilis yung proseso nila, pero minsan kasi, pababalikan ka ng pababalikin. O, another test. Kaya mas maganda pa rin sa big hospital talaga. Kasi pag sa hospital ka talaga, syempre kompleto na doon, diba? Nandun na yung mga nila. Like CT scan. Doon ako nagpa-check up na. So, nandun na rin yung CT scan. O, doon na rin lahat, diba? Kasi minsan sa mga private clinic, ka pa nila sa mga diba? Yung mga diagnostic center. Diba? Yung mga ganun ba yun? So, maganda na rin dito. So, yun lang guys. So, may schedule na ako next week. Niloloko nga ako ng mister ko, kakatayin daw ako So, ayan na yung aming gagamitin. Actually, alam ko, hindi naman tulad nito. Hindi mo naman lahat magagamit to. So, yung sobra nito, yung alam mo yung mga sobra-sobrang ganito, yung iba, pag di mo nagamit. Ginagamit naman nila to sa mga pasyente. Yung hindi nagamit, halimbawa, to hindi ko naman magagamit, to hindi naman to gamit. So, nagagamit naman nila to sa pasyenteng walang-wala, yung hindi talaga kayang makabili ng ganito. Ito nga, nagulat ako dito sa syringe. Sabi ko, bakit ang mahal? Kasi kala ko yung syringe na ganito lang kalaki. Sabi ko, bakit ang mahal? Yung pala ganito kalaki. Kaya pala, worth 600 plus. Ang laki, hindi ko alam saan gagamitin yan. So, diba? So, ayan na. So, yun yung masasabi ko, masishare ko sa inyo na in case meron kayo nararamdaman yung mga yung iba, malala na nga yung mga bukol-bukol. Huwag kayong hesitate na pumunta ng hospital. Huwag kayong tamarin. Pa-check up kayo kasi importante yan kasi mas maganda pa rin yung early detection, diba? Yung malalaman na kagad kung ano yung sakit mo para hindi ka nalalala, 'di ba? Maano na kagad, mariresolba na kagad. And then kasi minsan ang kinatatakot na iba kaya ayaw magpa-hospital kasi sinasabi magastos. Pero ngayon mas maganda na ngayon kasi nga although matagal nga rin yung proseso kasi nga wala tayong magagawa kasi marami nangangailangan so maraming aasikasuhin. Ang sistema kasi sa public hospital, first come, first serve. Siyempre, pag mas maaga ka matatapos, mas madali kang makakauwi. Pero kung babagal-bagal ka, aabutin ka talaga ng siyam-siyam, aabutin ka na maghapon. So, yun. So, ang kailangan lang dito, matyaga ka. At, isa sa pinaka-importante nito, matanong ka, mausisa ka. Yung tipong, for example, na ito, nung nakuha ko tong order of payment, syempre, nasyak ako. Sabi ko nasa 13,000. Sabi ko gano'n. Nasyak ako dito, pero syempre, manong kagad yung yung utak ko kagad, gumanong kagad na, teka lang, merong mga institution dito sa hospital, no? May institution yung government natin na mga, mga partners na pwedeng tumulong sa'yo, no? So, merong malasakit, then pagta ako ng malasakit,
nagtanong ako doon kung ano yung mga proseso, ganyan-ganyan. So, nakuha ko naman. So, ang maganda kasi dito sa gantong bagay, huwag kang mahihiyang magtanong. At saka, importante talaga pag ganitong mga check-up sa hospital, pinaka-importante rin sa lahat, meron kang kasama. No? Importante yun. May taong susuporta sa'yo, hindi pwedeng ikaw lang kasi mahirap talaga pag mag-isa ka lang sa hospital. Pag may kailangan na itatakbo, na ganito, ganyan, may ano ka, may runner ka, may tigatakbo ka, kung may bibiling gamot, ganyan. So that's it guys. I hope naintindihan nyo yung aking kinuwento, no? Gusto ko lang talaga i-share to sa inyo kasi may nagpi-PM sa akin, syempre yung mga friends ko na malapit sa akin. Kasi napopost ko to sa Facebook ko kasi naka-private kasi yung ibang ng Facebook ko. So, yung mga friends ko lang na nasi-share ko sa kanila na ganito ganyan, pwede pala yan. So, kaya shinare ko din. So, share ko, sabi ko sa inyo sa channel ko. Eto, puro salita lang din ako nagpakita ng mukha, no. So, share ko lang sa channel ko na in case lang, no, na mangyari sa inyo yung ganung senaryo na kailangan nyo magpa-hospital, kailangan nyo ng ganito, ganyan, mga laboratory, huwag kayong matakot. Kasi, nagagawa ng paraan yan. Marami tayong pwedeng lapitan. So, naswerte na nga ngayon eh. Kasi dati, ang alam ko yata, pag OPD, bawal ang yung SWA. Dati alam ko yan eh. During my time din na nanganak ako sa hospital, no, way back 2001, bawal ihingi ng tulong yung panganganak, no? Pero ngayon, yung panganganak ngayon, kahit mag-bill pa ng mga 50,000, 35,000, pag public hospital ka ng anak, pwede mo siyang ilapit sa mga SWA, sa malasakit. So, pwede mo siyang ilapit. So, mas medyo magaan ngayon, although, magtsatsaga ka nga lang. Kumbaga, maglalakad ka ng mga kung ano-anong papel. So, lalakarin mo, kukumpletuhin mo lang lahat talaga ng iyong mga requirements, no, para ma-avail mo yung ino-offer ng malasakit gaya nito, diba? So, that's it.